So basically, iba-iba yung presentation ng mga patients with cervical cancer. And it can also happen na basically walang nararamdaman talaga nung una. That's why sa advanced stage na nada-diagnose. Just to wrap things up when it comes dun sa mga manifestations po, yung mga senyales. Yes. Madalas po talaga sa simula, pwede pong walang nararamdaman. Kaya talaga kailangan po magpa-screening. Regularly. Yes. How Walang palya. frequent should it be? Opo. So, ngayon, iba-iba na kasi yung method po natin or paraan para po mag-screening ng cervical cancer. Pag sinabi po namin gold standard, kumbaga po pati po sa buong mundo, sa mga ibang bansa, ang gusto na po talaga natin, ang tawag ay HPV, yung Human Papillomavirus DNA test. Kumbaga po, ang gusto nating malaman, pag sinwab ba po natin, nandun ba po yung high risk? Kasi sabi nga po ni Doc Sara, pwede kang magka-HPV, pero low risk yung pang-warts lang pala. Pero kung meron ka na nung high risk, meron tayong mga bagay na pwedeng magawa para mas mabantayan kung high risk yung meron ka na virus. Hindi na natin iintayin na maging pre-cancer siya. So, yun po yung best. Pag yun po, nagawa ninyo, nagsistart tayo kadalasan 30 years old. Bakit hindi natin siya ginagawa ng mas bata? Kasi kadalasan, yung 20 to 30, ang expectation po natin, mas natatanggal nyo pa po yung virus, no? Dahil medyo mas pa yung immune system. Or, ang ano naman po nun, madalas yan po yung mga sexually active na age, kadalasan po talaga may HPV. Pero, pagdating po ng 30, yan po yung gusto natin nagsa-start. Pag negative po kayo, every 5 years na lang po, kailangan mag-HPV DNA test. In contrast, kung ano po yung madalas na alam po ng mga kababayan, pap smear. Yan, di ba? Marami tayo sa atin pumupunta, Doc, yung mga nag-annual physical exam, tapos kasama sa pagpapacheck sa kanila yung pap smear. Very good naman yon. Pero kung sa guidelines, sasabihin, pag pap smear po kayo, ano ba yung pap smear? Kumbaga, ganun din po, sisilipin, kukuha tayo, may brush po, tapos idadampi doon sa inyo pong kwelyo ng matres. Ang konsepto po niya, titingnan po niya yung cells na sumama. Kasi po, yung human papillomavirus, kung high risk siya, baka may nabago na po siya doon sa cells ninyo. Pag yun po yung test na ginawa, sa guidelines, every 3 years. Pero minsan po nakakakuha po kami ng referral na taon-taon talaga sila naman po napapap smear kasi nga part ng mga annual physical exam. Pero sa guidelines po, every 3 years. Oh. May pa po yung last kasi kailangan po natin din maintindihan sa bansa natin, ang layo, ang dami nating islands. Hindi po lahat may laboratory, hindi po lahat may pathologist. So, minsan ang ginagawa ay visual inspection with acetic acid. Ang ginagawa po, pwede pong mga midwives natin sa probinsya, sisilipin ng kwelyo ng matres, lalagyan po ng acetic acid or in layman's terms, para pong suka, pero may certain percentage. Tapos tinitingnan po kung may nag-change sa cells, pag may pumuputi or meron po kailangan i-biopsy. Yun po din yung isang version na screening kung hindi po kaya ng pap smear. Okay, so marami naman palang yung highly available na mga screening tests o kung kailangan lang talaga maumpisahan ng mga, especially the high-risk ones. O kaya kahit wala pang ibang nararamdaman, Doc. Kasi when ba necessary na pag ito may ganitong senyales, kailangan mo na talaga magpakonsulta sa gynecologist? Siyempre po, pag hindi po normal yung regla, dapat babalik po kayo. Hindi naman po kayo dapat nagdudugo ng more than once a month. Tsaka yun nga po, yung pakikipagtalik, pag meron pong spotting o pagdudugo pagkatapos nun, may mga vaginal discharge na hindi po yung karaniwan o medyo may amoy, kailangan po natin i-check. Tsaka kung may pagbabago din po sa pakiramdam niyo sa baba. Bakit? Minsan kasi po parang pakiramdam nila baka po nag-infection lang sa wiwi o minsan po parang nahihirapan pong magdumi, lumabas yung dumi. Yung pala parang medyo may bukol na palang naghumaharang po doon. Saka yun nga po yung biglang nangangayayat ng hindi po normal, dapat pong magpa-check up. Siguro dapat talaga ang paigtingin yung preventive measures na dapat laging mataas din ang immune system. And, Doktora, di ba meron ng bakuna laban sa HPV? So, ganong kaaga ba dapat, kasi naririnig natin, sabi, as early as 9 years old, pwede nang ipabakunahan ng isang 9-year-old na girl, okay? So, bakit ganong kaaga dapat?
ang ano po natin yan, kaya po ano din ako niyan, sobrang advocate. Kasi po isipin ninyo, yung human papilloma virus na yung bakuna po na against siya, yan lang po yung available talaga na anti-cancer. So yun po sinasabi ko sa marami pong magulang. Hindi ba po gusto natin mabigyan yung mga anak natin, girls and boys po, Doktor? Pati boys Yes, din. opo. Kasi dati, ganun din, sinimulan po girls muna, tapos naging parang, ang term nga po, naging forgotten population. Pero kailangan po kasi pagbakuna, herd immunity po, di ba? So, kailangan po talaga girls and boys na babakunahan po natin. Pero Doc, anong cancer sa lalaki ang iniiwasan natin? Kumbaga cervical cancer para sa mga kababaihan. I mean, is it penile cancer among men? po, penile po, anal, tsaka throat. Kasi pareho-pareho po yung pwede pong magkaroon ng human papilloma virus na cause na cancer po. So, 9 years old, 9 to 14, yan po yung sinasabi namin na pwedeng 2 dose lang. Pagpalo po ng 15 and above, kailangan na po ng 3 doses. Depende po kung ano pong study yung nilalabas. Usually po, sinasabi natin hanggang 26 years old. Bakit po ganon? Kasi syempre, gusto natin kung kailan po yung best time na wala pa po silang exposure sa kahit anong HPV. So, ang next na natin sa, doktor, paano yun? May sexual contact na ako, okay lang ba? Pwede pa rin po kasi baka hindi pa po kayo na-expose doon sa mga ibang strains, di might as well magkaroon po ng protection. Pag sa iba pong pag-aaral, di ba po meron po talaga no 19 to 14, tas 14 to 26. May iba po, nakikita hanggang 45, may benefit pa siya. Pero ang sinasabi ko din po, sa ano po yan, relationship niyo po with your doctor, with your gynae. Kasi what if po, 50 ka na, pero naghiwalay kayo, tapos magsa-start ka na naman, or namatay yung asawa mo, start ka na naman mag-date, or magkaroon po ng bagong partner, ino-offer po natin on a patient-to-patient basis. So it means that even those beyond 45 years of age, they would still benefit from the HPV vaccination. Maybe Could you not say that? as much po, katulad po ng pag nabigay po siya at 9 to 40 or 9 years old before po kayo magkaroon ng sexual contact, but definitely it can afford them some immunity. Pero i-explain na lang po namin kung bakit po baka pwede pa magbakuna or not. I think po, Doktora, sa some countries sa Europe, wala talaga silang cut-off. Basta hindi ka pa nababakunahan, babakunahan ka din nila. Okay, pero I would want to for our viewers to know na eto, may na-interview rin ako na this can be available also sa health center, Doktora. Opo. Yeah. Pwede nyo pong i-check sa So, mga... dati ang mahal nung bagong labas, di ba? So, maintindihan natin, syempre kahit gusto ng karamihan, alam natin hindi naman lahat ay sa buhay, di ba? So, syempre unahin nila yung magkaroon ng pagkain sa kanilang pagkainan, di ba? So, basically, pero now, I heard that it's available already, but you have to check kasi, syempre medyo naubos yung supplies from time to time, no? Tsaka ano po, Doktor, hindi siguro po lahat ng health center. May mga local government units po tayo na sila po yung person din nagpo-purchase. Hindi pa po kasi talaga siya part ng parang national vaccination program. Yeah. So, minsan meron po tayong mga local government units na sila po yung bumili Yung para meron. doon. Opo. So, pwede nyo pong i-check kasi tama po si Doktora, yung presyo po, medyo mura na po ngayon pero nasa kamahalan pa din po. Oo. So, yun po sana po yung wish din namin, no? Na at least lahat po mabigyan na po ng bakuna in the future. Pero I'm Yeah. sure lahat po tayo will try to work on that. But of course, that's still commendable on the part of the Department of Health, no, na parang naumpisahan na kahit may kamahalan ng bakuna, unti-unti para makater ang mga, yun nga, hindi lang kababaihan, okay? So, pati ang mga lalaki. At least, until such time that we would be able to reach yung herd immunity, ibig sabihin, malaking porsyento po ng pamayanan ang hindi na magkakaroon. Ang ligtas, basically, sa isang sakit, di ba? Yan ang herd Yes, Doc. immunity. Okay, pero Doktora, kanina lang trivia, no, you mentioned about kasi anything that's how to call that, any organ or any system that is prone to harbor human papilloma virus, no. Kasi may nabasa rin akong studies na parang merong mga dermatologist or anybody na mga naggagamot ng warts, okay? Kasi HPV nga din, no? So, pwedeng magkaroon ng laryngeal cancer naman. Siguro kasi naaamoy nila. So, basically, probably, pwede rin ito afford ng, or makapagbigay, basically, ng immunity laban sa HPV and hence,
pati yung ganong cancer, pwede rin siguro, di ba? Yes po, basta lahat po ng HPV-related, pwede po niyang i-prevent. Oh, yeah, okay. So that's good. And now, once, okay, say for example, once nakakuha na kayo ng mga smears and the patient has been confirmed to have cervical cancer, so whatever that stage is, what would be your management, how do you call it? What would be your management protocol here? So, big part of it po will really depend on the overall diagnostic workup. Ano pong ibig sabihin ko nun? It's because yung management po, kung ano pong gagamitin na gamutan, depende po kung anong stage. Ngayon, yung pag-o-opera, yun po yung gusto ko pong maintindihan, hindi po lahat ng cervical cancer ay pwede pong operahan. Madalas po, ang cut-off po namin dyan, 4 cm, tsaka wala po pang catlat, no? So, pwede po sa simula, early na cervical cancer, pwede po kayo ma-operahan. So, surgery, ipapaliwanag po sa inyo ng gyne-onco ninyo kung gaano ka-extensive. Ngayon, kung mas taas na po yung stage, pag nagsimula na po siya ng mga stage 2B pataas, madalas po, chemoradiation po ang tawag natin. Ano ibig sabihin nun? Nagra-radiation therapy po kayo araw-araw, tas meron pong parang weekly na chemotherapy. But kung talaga pong kalat sa mga lugar na hindi na po pwedeng irradiation, katulad po ng atay o kaya po may kalat po sa baga, madalas po yon, systemic ang tawag po natin. Talagang chemo na lang po muna, tas susunod po yung radiation. Ang payo po talaga namin, kailangan po makompleto natin yung workup para mapayuhan po kayo kung ano po yung pwede nating gawing gamutan. Ang ano ko lang po, pag maaga po yung cervical cancer na agapan po natin, may chance po talaga siyang gumaling na hindi na po siya bumalik. Kaya kung hindi man po natin nasunod yung pagpapapap smear or HPV DNA test ng maaga at talagang nagkaroon na po ng cervical cancer, huwag pong ipagpaliban po yung mga simptomas. Kumbaga, the sooner na mapagamot po nila, higher chances po kasi talaga na hindi na bumalik. Oo nga, sa kahit namang sakit, di ba, doktora, kailangan talaga early diagnosis would mean early management and prevention of further complications. Okay, but, I mean, itong mga pasyente natin na cervical cancer, can they still bear a child? Okay. Nalilimitahan po yung kapasidad na magbuntis pa sa susunod. Bakit? Kasi nga po, yung kwelyo ng matres, yun po yung pintuan, doon po sa mismong bahay bata. So, ang pwede po natin na mabigyan po ng pagkakataon na magbuntis kung napakaaga pa lang po nung stage nila or maliit pa lang po yung bukol. Bakit? Kasi yun lang po ang tatanggalin namin, yung mismong kwelyo ng matres. Pero ibig sabihin po nun, yung pagbubuntis po, hindi na rin po normal kasi aalalayan na po siguro kayo ng mga maternal fetal medicine kasi high risk na po yung pagbubuntis. Ngayon po, pag yung mas higher na stage, yung kailangan na pong i-chemoradiation, hindi na po pwede. Kasi po, pag na-radiation po natin yung matres, yung ovaryo, di ba po, hindi na po siya pwede po maging fertile. Kumbaga, wala na po yung ganong kapasidad. Ay, pero Doc, ito, what's your take on this? Say, for example, isang babae na na-diagnose ng late stage ng cervical cancer, pero hindi pa sila nagkakaanak, okay? But gusto niya talagang ihabol. What if, kunyari, hindi na niya pa-manage muna yun and then try niyang magbuntis? Kung kunyari may ability naman to get pregnant, okay? And it's still possible, no? Pwede ba yun? Would you advise that na, kunyari, ayaw na? The reason why I'm asking, kasi marami rin talagang nasa ganitong Bata sitwasyon pa, eh. opo. Meron kasi rin ako kaibigan na, well, di ko na na-meet yung mom, pero gano'n na nangyari dun sa niya eh. So, kaya lang, of course, after na nag-give birth, nawala na yung nanay. But ito, kaibigan ng mga anak ko yung bata. Ang problem po kasi sa cervical cancer, yung mismong bahay bata, yung may problem. So, kung hindi medyo kalat na po, minsan may nakukuha po kaming ganyan. Buntis, tapos may cervical cancer. Nagkakaroon po ng diskusyon between us tsaka yung nanay kasi anong stage na po ba? May mga patients po kami na kinikimo namin habang buntis. Para lang po maiwasan na mas kumalat. Ngayon, hindi na po makakadaan yung bata doon po sa normal na lagusan kasi nandun po yung bukol, duduguin po tayo. Kaya ang nangyayari po madalas ay cesarean section, tapos pagkatapos po nun, pinag-uusapan kung paano po kukumpletuhin yung gamutan. Kung ooperahan na ba po or tatapusin yung chemoradiation pagkatapos, Dok. Pero madalas, dahil nga po
napakaliit lang po ng window para po mapayagan. May po kong isang patient na ganyan. Maaga po namin nakuha na wala pa pong 2 centimeters. So, tinanggalan po namin yung kwelyo ng matres. Pero may kapartner din po ako ng mga doktor na sa infertility, sa mga IVF. Tsaka meron din po yung maternal fetal. Napaabot po namin si baby niya. Nanganak na po siya. Oh. Pero yung mismong kwelyo po, sinara ko po by laparoscopic cerclage. Oh, okay. Kailangan po siyang isara kasi nga po, wala na po yung mismong cervix. Wala na po. oo. Yes. So, posible po siya pero kailangan ma-achieve po yung criteria. Tsaka medyo matindi yung decision making here. Mm-mm. Sa end ng mga doktor, yung multi-specialty involved. Opo. And then, of course, sa part ng kasi kailan kasi alam mo naman tayo, like, you're a mom also, I'm a mother, and syempre yung kagustuhan natin, alam mo yung role natin dito sa mundong ito na, di ba, makapaglabas ng isang supling na maayos also, ganyan. But of course, siguro, may ganun kasi mga pumupunta sa ganun sitwasyon eh. Okay, and of course, minsan sasabihin ng asawa o kaya ng pamilya ng babae, hindi na okay lang mabuhay ka, ganyan-ganyan. Yes. So, medyo ano nga. But at the end of the day, it's always the patient's decision, right? I think our role po as doctors is parang ilatag or to lay down all the options.